Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan na Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang sambayan ng sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa sa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya, ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay cleansing. Sa ebanghelyo natin ngayon ay tila mabigat pakinggan. Tungkol ito sa isang taong pinalaya mula sa masamang espiritu, ngunit nang hindi niya pinangalagaan ang kanyang kalayaan, mas marami pang masasamang espiritu ang bumalik sa kanya. Sa harap ng ganitong kwento, maaaring magtanong ang isang tagapakinig, hindi ba't napalaya na siya? Bakit bumalik pa ang kadiliman? Sa ganitong tanong natin, mas naunawaan ang isa sa pinakamahalagang aral ng ebanghelyo. Ang paglilinis ay hindi pagtatapos, kundi simula. Kaya ang ating word of the day, paglilinis, cleansing. Marami sa atin ang dumadaan sa mga panahon ng pagbabago. Mga retreat, pagkukumpisal, panata, panibagong simula, panalangin ng pagsisisi. At sa mga pagkakataong ito, tunay na nararanasan natin ang ginhawa ng pagpapatawad ng Diyos para tayong tahanang nilinis. Walang kalat, walang alikabok, walang bahid ng kahapon. Pero yung paalala ni Jesus ngayon ay ito. Kapag hindi natin binantayan ang ating nilinis na puso, babalik ang kasalanan at madalas mas malala pa. Dahil ang paglilinis ay hindi lamang paghuhugas, kundi pangangalaga. Hindi sapat na alisin ang dumi. Kailangan ding punuin ng kabutihan. Kung iisipin, maraming pagkakataon sa ating buhay na para tayong lumilinis ng bahay, ngunit pinababayaan natin itong muling dumihan. Isang halimbawa, ang isang taong nagsisi pero hindi iniwasan ng tukso. Ang isang taong humingi ng kapatawaran ngunit hindi nagpatawad. Ang isang taong gustong magbagong buhay ngunit hindi bumibitaw sa mga bagay na nagpapabigat ng kanyang kaluluwa. Para tayong silid na tinanggalan ng dumi ngunit hindi tinakpan ang mga bintana. Ang ebanghelyo ay nagsasabi sa atin na hindi sapat ang pag-aalis.
kailangan din ng pagpapalit. Hindi lang tayo tinawag ni Kristo para palayain mula sa kadiliman, kundi upang punuin ng liwanag ang ating puso. At dito natin naintindihan ang kahalagahan ng disiplina sa espiritual na buhay. Ang tunay na paglilinis ay nangangailangan ng pangmatagalang paninindigan. Hindi ito one-time act. Hindi ito event. Isa itong proseso ng pang-araw-araw na pagpili. Ang pagpiling alagaan ang ating kalayaan, ang pagpiling punuin ang ating isip at damdamin ng katotohanan, ng pag-ibig, ng pag-asa. Dahil ang puso na walang laman ay mabilis mapunan muli at kung hindi Diyos ang laman, maaring mas mapanganib ang papalit. Sa personal nating karanasan, alam natin ang bigat ng panloob na digmaan. May mga beses na tila panalo tayo sa laban sa sarili, ngunit may mga panahon din na tila bumabalik ang mga dating kahinaan, ang mga dating nating bisyo, ang ating mga takot, galit at inggit. Sa mga ganitong pagkakataon, napakadaling mawalan ng pag-asa at sabihin, baliwala rin pala ang pagdarasal ko. Pero ang totoo, ang tunay na paglilinis ay hindi instant. Ito'y araw-araw na pagpupunyagi, araw-araw na paglalakad, araw-araw na pagsuko sa Diyos. At narito ang liwanag ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi lang tagalinis ng ating puso. Siya rin ang nais tumira sa ating puso. Ang paglilinis ay paanyaya hindi lang para sa katahimikan, kundi para sa paninirahan ng Diyos. Kapag pinanatili nating bukas ang ating puso para sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, sakramento, gawa ng pag-ibig, doon tayo nagiging tunay na ligtas. Hindi sa pamamagitan ng sariling lakas, kundi sa presensya ng Diyos sa ating kalooban. Dahil walang masamang espiritu ang makakapasok sa pusong may nananahan ng Espiritu Santo. Kaya't sa araw na ito, tinitingnan tayo ng Ebanghelyo at tinatanong, linisin mo nga ang iyong buhay, pero sino ang pinapapasok mo sa iyong puso? Dahil kung walang nakatira, may ibang papasok. At kung hindi si Kristo, maaring ang bumalik ay mas malalim pang sugat, mas madilim na damdamin, mas mabigat na kasalanan. Ang tunay na paglilinis ay hindi lang para sa panlabas na kaayusan, kundi para sa panloob na pananatili ng Diyos. Kaya't huwag tayong magpakasapat sa panandaliang pagbabago. Magsimula tayo sa paglinis, pero huwag nating kalimutang punuin ng grasya ang ating buong pagkatao. Sa ating mga pagsisimula, pinupuno ba natin agad ng kabutihan ang mga puwang ng ating puso? O hinahayaan nating manumbalik ang ating dating sarili? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang liwanag na pumapawi sa dilim ng aming mga puso. Linisin mo po kami, hindi lamang mula sa kasalanan, kundi mula sa lahat ng bagay na umaagaw sa iyo sa aming buhay. Punuin mo kami ng iyong Espiritu upang hindi na muling makapasok ang anumang kasamaan. Turuan mo kaming manindigan araw-araw at panatilihin kang nananahan sa aming puso. Amen. Pagpalain po kaya't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.